Magandang araw mga ka-hunters, ako nga pala si Raven. So ngayong araw po ay ide-demo ko sa inyo ang Proton Elic LB series. So meron po tayong apat na series niyan. Yun po yung LB2, LB4, LB8 at LB16. Unang-una, ano po ba yung LB series? Ano po ba, paano ba ito gumagana? So ito pong mga to ay isang long range ground scanner. Ang kagandahan dito is kahit po nakatayo lang kayo at ang dedetectin nyo ay sobrang masukal, sobrang madamo. So pwede nyo siyang gamitin. Ang kagandahan dito, kung saan nyo siya gustong itutok, yun po yung dinedetect nyo. So, ganun po gumagana to. Ito po ay isang ground scanner na ang detection ay bird's eye view or pa-side view po ang kanyang detection. So, pag nagbasa po tayo ng result, pa-side view po ang pagbasa natin. So, meron din po itong LiDAR. So, malalaman natin yung distance natin sa mismong target natin. Halimbawa, 2 meters away from you, 5 meters away from you ang target. So, malalaman natin kung gaano ba kalayo yung target natin. At kung meron tayong mga metal detector, pwede natin gamitan yon. At kung tumunog ang metal detector, saka lang tayo mag-ukay. Yun po yung kagandahan ng mga LB series natin. So, isa-isahin natin yan. Ano ba yung pagkakaiba ng mga to? Yung LB2, LB4, LB8, and LB16. Siyempre, pag LB2, hango sa pangalan niya, LB2, dalawa lang yung sensor niya. So, ito po. Yan. Kasi LB2 nga po, dalawa lang yung sensor. So, yung LB4, 4 yung sensor. LB8, 8 yung sensor. LB16, 16 po yung sensor. Sir, ano nga ba yung pagkakaiba nito? Ano naman po kung dalawa lang yung sensor? Ano naman po kung 4 yung sensor or so on? Siyempre, mas madaming sensor, mas maganda yung resolution niya. Kumbaga sa mata ng tao, halimbawa, dalawa lang ang mata mo, syempre, kaya mo lang makita yung mas malapit sa'yo, na mas malinaw. Tapos, pag dinagdagan mo ng sensor, syempre, mas malinaw yung kanya resolution. Mas kitang-kita niya. Kumbaga, dito, kita mo lang na malabo sa'yo ng konti na pusa yan. Dito sa LB4, malinaw na sa'yo na pusa talaga yung nakikita mo. Kumbaga, parang ganun po siya. Syempre, mas malinaw dito sa LB8, LB16. So, ito po yung mga inclusion niyan. Pag bumili po kayo, halimbawa, LB2, may free na po yan na power bank. Ito po. Then, may free na rin po yan laptop. So, sa laptop naman po, nandyan na po yung mga manual niyan. Tapos, nandyan na rin po yung kanyang mga software. So, unahin natin to yung LB2. So, syempre, mas magaan siya. Baga, kahit isang tao lang mag-operate, then hawak mo yung laptop, kaya mo siyang i-operate. Kasi magaan siya eh. Nga lang, etong LB2, dalawa lang yung sensor, mas mabagal yung kanyang procedure. Kasi dalawa lang yung cursor na lalabas sa laptop. So, kailangan madami siyang beses na pasada. Halimbawa, makaka-16 na pasada ka bago mo matapos ang isang scan. Siyempre, pag 4 yung sensor mo, so sa 4 yung sensor, makakalahati na lang. Kung yung una is 16 na pasada ka, dito mga 8 pasada ka na lang. So, ibig sabihin, pataas ng pataas yung sensor, padali ng padali yung paggamit. Kasi, mas malaki yung masasakop niyang space kaysa sa mga LB2 or LB4 or LB8. Kumbaga, mas mataas yung sensor, mas mabilis ang processing or kaya yung pag-i-scan natin. So, yan. Connected na siya. Dapat, ito yung control panel niya. So, ang void space, ito yung mga earth balance natin. Halimbawa, void space ang hinahanap natin, dyan natin ilalagay. So, kung concrete naman yung ibabaw ng lupa, yan. Depende sa inyo. Nasa sa inyo po yung pagpili dyan kung anong klaseng lupa. Pero, sa atin, almost silt naman yung nadedetect natin. So, sa silt tayo lalagay. So, live scan po yan. Ang mangyayari kasi dyan, pag nag-i-scan tayo, pag in-start mo yan, so makikita mo, 2 sensor lang yan. So, ibig sabihin, matagal siya bago makatapos. Kumbaga, kailangan mo kasi siyang i-fulfill. So, halimbawa, yan, dinedetect natin yung laptop. So, yan, medyo matagal, maraming pasada. Yung resulta niya. Matagal bago natapos dito sa LB2. Tapos, dito sa control panel, ayan, may naiilaw yan din dito. Halimbawa, sa operator, makikita nyo rin kung meron ding idea yung operator ng system unit, then meron ding idea yung operator ng laptop. So, depende sa inyo kung sino yung gagamit or ilan yung gagamit ng Proton Elic. Kung dalawa ba or isa lang. Kung mabigat,
Halimbawa, LB8, mas maganda, dalawang operator. Pero dito sa mga LB2 at LB4, kaya pa yan ng mga isa lang yung operator. Ito yung halimbawa ng dalawang operator. May nagko-control dito, meron din nagko-control dun sa system unit. So halimbawa, ready na ako. So dapat ready na rin yung second operator. So may mga process na kung ano ba yung tamang pag-scan. Yun naman po ay tinuturo pagdating ng training natin dito once na na-avail nyo na yung equipment. So yan, makikita nyo naman dito kung nasobra ka ba sa langit, ganon, sa horizon. Kasi pag sumobra yan, magre-reach out yung calculated distance. So ready, start. So game, start. Medyo matatagalan nga lang siya. Okay, bawi. Dahil dalawa lang yung sensor niya. Minsan may nag-ano kasi, ayan, yung may nagpapaktaw kasi hindi niya naman nakikita yung result ng operator. Kaya mas maganda kung isa lang yung operator dito sa LB2 kasi ayan, yung may mga paktaw na yan, hindi mo mapapansin yan. Kailangan kasi fulfill mo yan. So matagal bago matapos. Pero same lang yung lalim niya, 50 meters depth pa rin yung kaya niya ma-detect. Then 1,000 meters din yung kaya niya makita. Kumbaga yung range niya. So isunod naman natin yung LB4 or thermal. So magnetic tayo, then turn on. Pagka-turn on nyo yan, nandito na rin yung kanyang laser. So yung kanina nandito sa LB2, ngayon naman nandito. Titingnan mo muna yung operator kung nasobra ba, sa tingin mo sobra ba siya sa langit. So start mo muna. Medyo mababa, pwede ka pa umangat. Angat-angat mo. Angat pa, angat pa, angat pa. So huwag ka lalagpas dito sa langit kasi magre-reach out yung detection mo. So kung ready na yung operator mo, dapat tama lang itong mga earth balance, yung color coding. Then ready, sasabihan mo ngayon yung operator mo na ready na siya. Ready, start. So yan, mag-i-start na siya. So yan, sa tingnan nyo po, saglit lang, halos wala siya na iiwang paktaw dahil mas malawak yung kanyang nadedetect. So yun yung kagandahan na mas maraming sensor. Saka mas maganda yung resolution niya. So yan. Kanina, mga 30 seconds yung operation natin. Ngayon, siguro mga 25 seconds na lang. Kasi mas malawak yung kanya na-detect. So imagine dun sa LB8 pa, sa LB16. So ngayon naman, LB8 naman yung ating ide-demo. So ganun pa din. Magnetic, thermal. Bago kayo mag-start, check nyo muna to kasi pag nag-start kayo ng naka-thermal, tapos yung control panel nyo naka-magnetic, mali yung result na magiging makikita nyo dun sa inyong control panel o sa mismo software. So makikita nyo dito na mas mabilis talaga yung LB8. So pag ginanto natin yan, then ni-start natin, tingnan nyo, mas malawak na talaga siya. Konting ganun mo lang, halos matatapos mo na agad yung scan. Siguro mga 5 hanggang 7 pasada na lang to. So mga 20 seconds na lang siguro ang scanning procedure nyo. Tapos na agad yung pag-i-scan nyo. So ganun kadali pag sa LBE, saka mas madami yung kanyang sensor. So yan, as usual pa rin naman po. Basta pagkabukas mo, i-connect mo muna siya. Then check mo na dito. Then papwestuhin mo na kasi ayan, tingin ko naman okay na siya kasi pag in-start ko, ayan, di naman siya nalagpas sa langit So ganyan kataas dapat yung pwesto mo lagi. Pwede ka na mag-start. So pwede mo na ipa-ready yung operator mo. So kung ready na yung operator mo, dito talaga dalawa kailangan kasi medyo mabigat na yung ating unit kasi mas madami na siyang sensor. So pag ready ka na, dapat check mo to kung naka-magnetic yan, kita naman yung magnet. Then tama ba yung earth balance mo, yung color settings mo. So yan. Then start. Okay, start. Dahan-dahan lang. So tingnan nyo, isang pasada lang, talagang walang naiiwan. Saka yan, pangatlo pa lang yan, halos patapos ka na sa pag-scan. So mga 5 pasada, 7 pasada ka lang, okay na siya mga 20 seconds lang. So pwede mo na siya yung i-stop. Siyempre, pag mas madami sensor, mas madali siyang i-scan. So yan, mas maganda rin yung resolution niya. Yan, kitang-kita yung
ilalim ng tiles na galaw yung lupa kasi sky blue. So, ibig sabihin, tinabunan siya, ganon, then, kung mapapansin nyo, may mga bakal dyan, so may makikita kang mga pula-pula dyan. So, isunod naman natin yung LB16. So, pagkakataon to, dalawa na din talaga dapat ang operator kasi sobrang bigat na talaga nito. Mga ngalay ka, sa kalahating oras, ngalay ka na dito. So, bago kayo mag-start, check nyo lagi kung naka-magnetic ba kayo dito. Yan. Kung thermal or magnetic. So, dapat naka-magnetic tayo. So, ngayon, naka-magnetic na tayo. Pwede na natin siya i-turn on. Then, turn on natin yung laser. So, yan. Ayan yung laser niya. Yan. Then, syempre, i-connect muna natin siya sa Bluetooth. Dito po sa Proton Elic, napakadali po siyang i-operate. Pero ang pinakamahirap po dito is paano siya basahin. Kung paano ka magbasa. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. At yun po ang pinaka-special na tinuturo namin. Kung paano ba siya basahin. Once na naka-avail po kayo dito sa amin ng Proton Elic LB16, ay tuturuan po namin kayo kung paano magbasa, paano mag-operate, tamang pag-operate, saka yung pagbabasa, yung pag-interpret. So, syempre, pag LB16, ayan, tingnan nyo po. Yan. Yan. Pag i-start mo, sobra ka na sa langit. Oh. Syempre, ibababa mo ng konti. Pero, halos makakalimang pasada ka lang, tapos na agad. So, mas mabilis to, then halos sakop mo lahat yung dinedetect mo. Ayan. So, malalaman mo yan once na tinesting natin sa actual. So, ngayon naman, ide-demo ko sa inyo yung LB16 kung gaano ba siya katagal i-scan. So, yan, may mga ano naman yan. Kung kailangan mo i-save, dito tayo sa file. Kung gusto mo i-open yung file, dito naman tayo sa open. So, check nyo muna lahat ng control panel bago tayo mag-start. So, okay naman yung earth balance natin, yung color settings. Then, naka-magnetic tayo. Bago tayo mag-start. Yan. So, okay. So, ready? Once na ready na siya, bababa mo na onte kasi dito sa LB16 medyo mataas yung kanyang sensor. So, nalagpas siya sa langit. Tingnan nyo. Baba mo pa na onte. So, yan. So, pwede nyong gawin to once na bago magsimula. Dapat hindi kayo nalagpas dun sa horizon. So, yan. So, yan. Hindi naman na siya nalagpas. Pwede na siya magsimula. So, okay. Ready? Start. So, pag start na niya, ayan, tingnan nyo. Dahan-dahan lang. Halos 3 pasada nga lang. Pwede na eh. Dito sa LB16. Then, yung resolution niya, mas maganda rin. Baga, mas madami talagang sensor. Mas maganda. So, naka 5 pasada lang, okay na siya. Pwede mo na agad i-stop. So, ganun kaganda ang LB16. Tapos, yung resolution niya, halos ganun din naman. Ayan, yung mga sky blue. Then, yung mga pula. Ito yung beam. Beam ng building po, na-detect niya mismo. Baga, mas malinaw siya dito. Kanina kasi sa LB8, LB4, LB2, baba mo lang konti. Hindi nakita to, hindi lumitaw yung beam. Yan, may poste po kasi dyan. Yan, hindi yan lumitaw. Pero dito sa LB16, napalitaw niya. Saka yung mga backfill na lupa, yung mga sky blue, yan, lumitaw din. So, mas maganda talaga resolution ng LB16. So, yun po yung demo natin about sa LB series. Dito po sa 4 na unit natin. So, lagi pong tandaan mga ka-hunters na kahit gaano pang kamahalang equipment na bilhin nyo, nakadepende pa rin ito sa kung sino ang mag-ooperate. Dahil kung hindi po marunong yung nag-ooperate, hindi po siya marunong mag-interpret, kahit gaano pa pong kamahal yan, baliwala lang po yan. Kumbaga, mali rin po ang ibibigay sa inyong resulta. Dahil hindi lang po marunong yung operator na nagamit. Pero huwag kayong mag-alala mga ka-hunters, dahil dito sa Bourbon Electronica ay meron po kayong pre-training, pre-live demo, at meron po kayong after sales and warranty na makukuha ang serbisyo pag nag-avail po kayo dito sa aming store. So, sa training naman po, hanggang sa matutunan nyo po, pwede po kayong magpaturo sa amin. Kung gusto nyo naman magpa-schedule dito sa aming store, tawagan nyo lang po yung mga number na nakalagay sa screen. At kung gusto nyo rin tanungin kung magkano ba itong mga to, yung LB2, LB4, LB8, tawagan nyo lang din po yung mga number na nakalagay sa screen. Or kung gusto nyo naman po, i-email nyo po ako sa Raven
bourbon.com. So ako nga pala si Raven, isang sales representative dito sa Bourbon Electronica.